Good afternoon, guys. Ito na ang nagagawa ko sa tree. Ang dami na, di ba? Ayan pa lang. Nagkatry ako maglagay ng ribbons. And yung ganyang pag-decorate yung gusto kong gawin. Ang dami kong pinanood na YouTube video para lang makita ko kung paano to gawin. And hopefully, it will turn out good. Pakita ko sa inyo mamaya ulit. And ayoko na mag-video na nilalagay ko siya isa-isa kasi sobrang nangangapa pa ako. Pero pagkita ko sa inyo, mamaya. Gawa mo na ulit ako, guys. So far, so good. Ganito ko ginagawa yung ribbon, guys. So, ito na yung ribbon ko and 2.5 inches to. And ang gagawin ko, mag-measure muna ako ng 6 inches na ribbon. And then, ipipinch ko siya. Eh, mas okay kung ang gagamitin yung ribbon, ay nalaglag. Mas okay kung ang gagamitin yung ribbon, wired yung gilid. Para mas napoposition nyo siya or napapasunod nyo siya sa gusto nyong itsura. Tapos mayroon akong twist tie. Or pwede rin kayong gumamit ng floral wire. Ito yung ginagamit ko. Green ginamit ko para hindi siya makikita sa tree. Tapos iikot ko lang siya dito. Kasi yung tree ko, ang hirap pwede dapat na yung leaves lang yung pine lang ang pang-twist nyo sa kanya, yung mismong Christmas tree. Pero, ang lalaki kasi nung sa akin, wala akong pang-twist na mga dahon ng aking tree. Kaya, gumamit na ako ng twist tie. So, 6 inches to, and then magbe-measure pa ako ng another 24 inches. And then, pipinch ko ulit to. And then, maglalagay ulit ako ng isa pang twist tie. So, ganun lang siya. So, depende to sa laki ng tree ninyo. And, measure it ako ng 6 inches. Tapos, ikakat ko na to. Tapos, yung dulo niya, ifo-fold ko. Tapos, kakat ko ng angle para mag-create tayo ng fishtail. Ganon din yung kabila. Fold, katin ng angle, and then meron na kayong fishtail. So, ganito yung magiging itsura ng bow ninyo. Ayan. So, ito na itsura ng ribbon natin. So, may dalawa siyang dulo, kasi ito yung mahaba. Tapos, ikakabit ko na nga ito dun sa tree. Ibibelo ko siya doon. And makikita nyo siya sa tree mamaya. And here's what I've done so far. So, itong front part, okay na siya. Puno na siya ng ribbon. Di naman puno. Kung nakita nyo, nilagay ko siya ng angled, tapos criss-cross siya. So, ayun yung unang nilagay ko. Tapos, tinapat ko lang yun doon. Naglagay ulit ako sideways. And then, tapat nitong isa, naglagay ulit ako ng isa na naman. And gano'n lang, so on and so forth. Actually, itong isang to, parang kulang yung pagka-angle niya dito sa taas. Hindi ko nga alam kung iaayos ko pa siya ng konti. We'll see. Pwede ko naman siyang ayusin. Pero, ganito yung look na gusto kong makuha. And yung gusto nyo na yung ribbon nyo, hindi siya cramp. Loose lang yung pagkakalagay niya. And dito sa side, ito naman yung itsura niya. And marami pa akong ribbon. And itong gilid, pag nandito ka, may kita mo na maraming bakante. So, yun naman yung lalagyan ko ngayon. Ito na ang itsura ng ating tree. Kompleto na yung mga bows. Kompleto na yung mga ribbon na nalagay ko. Ito yung other side na malapit sa door. Ayan ang itsura niya dito. And ito naman sa kabilang side pa. Ang ganda niya, nakakatuwa. Ewan ko lang kung na-appreciate nyo. Pero ako, tingin ko, ang laki na ng nilaman niya sa Christmas tree. And the first time ko lang gumawa nito. Kaya nakakatuwa na naging okay naman siya. And now, time to put the big ornaments. Yun ang next step. Kasi wala naman akong mga sprays, wala akong mga clusters na ilalagay, mga picks. Hindi ako bumili nun, kaya yung big ornaments na ako, guys. And ang dami ko pa natirang ribbon. Iniisip ko kung gagawa pa ba ako ng mga picks para dun sa ibabaw. We'll see.
And dun sa mga big ornaments, like this one, ayan, ang laki niya kung makikita nyo. Gusto nyo siyang ilagay sa loob. Itakin nyo sa loob. Huwag kayong matakot or huwag kayong mag-worry na hindi na siya makikita pag nilagay nyo siya sa loob. Kitang-kita pa rin yan at saka ilagay nyo siya doon sa mga may gaps. And ang maganda niya, nire-reflect niya yung ilaw ng Christmas lights. Ayan, kung makikita nyo. So, ayan ang itsura niya kapag nilayo ko. Kita pa rin naman siya. Dalawa pa lang yung nalalagay ko. Pero nakita nyo naman, nakikita pa rin yung ball. And, ayun yung Christmas lights. So, nagre-reflect dun sa Christmas balls. And ang gusto rin nating pattern, magkakahiwalay siya. And mag-work muna tayo sa iisang color. Sa red muna ako. And gusto ko, zigzag yung paglalagay ko. Gusto kong magkakahiwa-hiwalay siya. And yung isang ball, nalagay ko sa pinakaibabaw. Ito na yung next one. And then may isa pa akong red. And pinaplan kong ilagay siya dito. Sa area na to. Now, time to put naman yung mga medium-sized na balls. And, lalagyan din natin yun ng medyo likod-likod lang din. Hindi kailangan sobrang nagpa-pop siya palabas. Dahil yung mga special ornaments natin, yun yung mas ilalabas natin. So, ngayon, yun munang mga small ones ang lalagay ko. Nagbago yung isip ko. Parang gusto ko munang ilagay itong mga Santa. Dahil malalaki rin to. So, ipepwesto ko muna tong mga to. Ngayon naman guys, ginagawa naman namin itong mga gold ornaments. Pinipili namin yung mas special ones, yun yung huling ilalagay namin. Tapos ito, ayan, ginugroup namin siya. Tapos ilalagay namin siya ng mga tali. Strings yung ginagamit ko kasi yung kasama dun sa set para napakanipis. Natakot ako na malaglag lang siya tapos mabasag. And yan ay muna gagawin namin guys. Mabalikan namin kayo. Tingnan natin kung papakita pa namin sa inyo na sinasabit namin siya, itong mga ornaments na to. Ang gulo ngayon dito, no? Yan. Tulong-tulungan lahat.
And tapos na ang ating Christmas tree, guys. Grabe, napagod kami ng mga batang gawin to. And sobrang na-enjoy pa rin naman namin. Hirap na hirap si Kyle ilagay tong angel na to kasi napakataas and wala kaming ladder. And nakakatuwa tong bird na ornament na yan. Yan isa sa mga favorite namin. And then yung mga snowflakes, si Kyle na naglagay niyan. And gustong gusto rin namin siya. And this one also, itong reindeer na to. Ang ganda niyang tingnan dyan. And syempre, yung mga cute kong Santa. All over the tree na si Santa. Sobrang nakakatuwa yung tree namin ngayon. From very minimalist last time, ngayon napaka-festive ng tree namin. Gumawa rin ako ng mga ribbon pa na pics. And natutuwa ako na tinry kong mag-ribbon sa Christmas tree dahil talagang ang laki ng impact niya sa tree. Napakasimple lang gawin. Akala mo sa una nakakatakot mag-cut ng ribbon. Pero panasimulan mo na at nagawa mo na siya, ang ganda-ganda talaga niya. Ito naman yung side ng tree, guys. Mukhang full pa rin siya and lahat ng ornaments namin na ilagay talaga namin dito sa tree. Kita nyo naman, jam-pack na jam-pack siya. Kahit wala akong mga sprays or mga picks or cluster, gusto ko pa rin yung kinalabasan niya. Pero siguro mas maganda kung meron pa ng mga yon. Pero sa ngayon, okay na to for this year. And nakakatuwa yung paglalagay ng malalaking ornaments. Next time, gusto ko pa siyang dagdagan kahit 3 more pieces pa para dun sa mga areas na bakante yung itsura. And ito naman yung kabilang side pa. And nakakatuwa. Actually, mga bata, di ba nakita nyo naman na pinaglagay ko sila ng mga Christmas ornaments. And then after that, medyo na-arrange ko pa. Kasi syempre, meron mga nagkapatong-patong yung itsura, or parang tabi-tabi na sila mahalos yung mga kulay, pare-pareho na. Inayos-ayos ko pa rin to. Pero gusto kasing gawin ng mga bata yon as family tradition. Sad nga lang kasi this time, si Daddy hindi siya nakasamang magawa ng Christmas tree namin. Nung pinapanood ko yung vlog namin last time, sobrang tutuwa ako nang makita na yung first Christmas tree namin dito, kaming lahat yung gumawa. Pero sana, sa susunod, makasama na namin si Daddy gumawa ng tree. So ayan na guys, ang aming red, gold, and white team Christmas tree for 2023. Sana nagustuhan nyo rin yung itsura niya as much as I love it. We all love it here sa bahay. Christmas tree pa lang na-add sa bahay, pero ramdam mo na naging Pasko na dito sa bahay ngayon. Merry Christmas everyone from our family to yours. Good morning guys. Iba nilabas ang kwarto, no? Kasi galing na ako sa room ng mga bata para gisingin sila or i-check kung gising na sila. And gising na nga yung dalawa, pero si Kyle hindi pa, kaya ginising ko na din para siguradong bumangon na. And itong itsura dito sa bahay, sa kitchen. Ayan yung mga kailangan kong ligpitin ngayong morning at kailangan ko rin magluto. Ang gulo ng bahay namin. Pinalipat ko tong mga decors kay Kyle sa table kasi natanggal ko na naman yung para sa Christmas tree. And ito naman yung order ko sa Shopee para kay Daddy. Bilang ko siya ng chair, gaming chair. Sana comfy. Ayan, nandito pa rin yung metal shelves. Hindi lang magagawa ni Daddy yan eh. And good morning mula sa aming Christmas tree. Ang saya-saya niyang tignan. Napaka-festive tingnan ng tree namin ngayon. From minimalist 2 years ago. Gantong itsura. Nakatuwa siyang tingnan. Napagod ako talaga. Napagod kaming gawin to kahapon. Kami na ni Kailan tumapos ito kahapon. And nakakapagod, pero worth it. Sabi ni Daddy, ang ganda daw. Balik na ako sa kusina, guys. Magluluto na ako, tsaka magliligpit na ako ng konti dito. See you later. And here's our lunch for today, guys. Fiesta ham. Hindi ako nakapagluto ng curry kahapon. And ito na lang nilipat ko sa fridge para maluto ko today. And I'm sure naman gustong-gusto talaga ng mga bata to at saka ni Daddy. Sorry sa naririnig nyo sa background. Nagluluto pa ako ng para din sa akin. Ready ko na rin yung lunch ko para heat up ko na lang din siya sa microwave later. Hindi yung pre-slice yung nabili namin ngayon. And ibang brand naman yung tinry naman namin. And tingin ko ito yung mas masarap. And ito yung gusto namin. Yung mas mag-glaze yung meat. Ayan no, nagka-caramelize siya kapag pina-fry mo.
Happy Wednesday, guys! Say good morning! Good morning. And goodbye! Alis na kami, guys! Maghahatid na ako. Hatid na namin sa ni Daddy. Bye! See you later! Ingat! Love ya! Bye, guys! Maghahatid muna ako. Good evening, guys! Here's our Thursday baon. Ngayong gabi pa lang ginawa ko na. Ito rin yung dinner namin. Japanese curry to, and niready ko na siya sa mga glass containers. Wednesday night pa lang ngayon, and katapos namin mag-dinner. And pinrep ko na yung mga baon nila para bukas hindi na mahirap, heat up na lang, and they're good to go. Gusto ko yung mga ganitong klaseng pagkain para hindi ko rin kailangan bumangon ng maaga and hindi rin ako mangangarag bukas ng umaga. Na-share ko na yung recipe po nito sa mga previous vlogs ko. Pabalikan na lang po yung pag gusto nyo rin pong gawin to. Nag-order ako ng gaming chair para kay Daddy. Gamer kasi si Daddy eh. Hindi kasi sira na yung binili naming chair sa Shopee. And panalitan na namin. And ito yung nakita namin. Sana okay naman siya. And nabili namin to on sale. Like, original price niya, hindi ko na maalala. 5 plus ba o 6 plus? Pero nakuha na lang namin to ng 3,997. Lalagay ko na lang yung screenshot nung order namin dito para makita nyo rin kung magkano. And link in the description box pag gusto nyo rin to. And ayan, ina-unbox pa lang namin siya. And bubuuin namin din to dito. Pakita ko sa inyo kapag naayos na rin to ni Daddy. So ngayon, video namin yung pag-unbox para if ever na may problema, madaling mag-refund. Lagi naman ganun talaga ngayon kapag nag-unbox kami ng mga parcel, binivideo talaga namin to make sure na pag may kulang, may ebidensya. Ganito rin yung gusto kong bilhin kay Kyle. Muso ba? Muso yung pangalan ng brand, Daddy. Ganito rin yung gusto kong bilhin kay Kyle, pero isa lang muna binili namin. Tinitignan muna namin yung quality bago kami bumili ulit ng isa pa. Depende rin kung mabait si Kyle para may reward siya. Boom, panis. Kung mabait siya, magkaka-reward siyang magandang upuan. Meron naman instruction sa maayos. In Chinese? May instructions naman na maayos. Chinese ba? Wala. Picture lang, ha? Pero picture lang. Ayun. May instruction manual naman siya. Pero kayang-kaya naman ni Daddy to. Ang lapad ng upuan, ha? Sana kasya ka talaga at maganda siya.
So, ito na yung chair, guys. Yan na yung gaming chair. So, hindi pa nasubukan ni Daddy maupo. Pero tatry niya. Nakikita ko lang muna sa inyo yung itsura. Pasensya na sa magulong background. Dahil dito rin naggawa si Daddy nung chair. Ako yung umiikot, no? Pwede ko naman ikot yung chair. Ba't ba ako umiikot? So, ayan yung itsura niya. So, yung likod niya, ayan. Sana lang yung headrest. Pwedeng ini-snap lang ano dito. Parang naka-velcro lang para ginaganon dito. Pero ewan ko, nakaganyan din talaga siya eh. Kahit sa picture, yun talaga yung itsura niya. Maganda naman siya. Yung itsura niya, pero try pa lang namin. Siyempre, susubukan na ni Daddy. Kung comfortable. Tapos, click yan, pinipress yung sa may armrest niya para nare-recline siya. Yan. Hanggang gaano ka-recline ba yan? Nakakatakot naman. Baka matumba ka naman. Pero comfortable naman. Ayan, sabay click. Oh, baka yan. Hindi mo naman kasi kailangan matulog dyan sa ano mo. Sa upuan mo. Parang dapat inaalaya mo yung pag-angat. Ayan. So, malalaman natin in a few weeks or month kung okay talaga siya. Itsura niya, maganda. Mukha siyang classy. Mukha siyang mamahalin. Mukhang high-end. And normally, mga ganitong chair dati mga 10,000 eh, no? Pero ito nga, 4,000 na siya. 3,997. Link in the description box. May pambaba sa gilid. May pambaba sa gilid. Pagsasandal ka, tapos mo to. Sabay. Sa both sides. To stop pressing. Hindi, isa siya maglalak. Ako sa siya nagdala. May certain tatlong degrees lang Certain siya. angle siya bago siya mag-lock. Itaw mo na. Yun. Nakatakot naman yung tunog nun. Parang matutulog ka na dyan. Oh. Okay, masarap upuan. Pero masarap upuan. Soft naman o hindi masyado. Hindi masyado. Okay lang. Or, Sakto lang. Talaga. Hindi ganun kakapal yung foam. Pero tama naman. Hindi siya makakapal. Pero ganun naman talaga yung mga ganyan chair, di ba? Hindi naman ganun kakapal. Hindi, may mga makakapal. May mas makapal. Chair talaga makapal. Mga? Mga manager's chair, di ba? Hindi. Ano to eh. Gaming chair to eh. Ikaw ma-experience ng gamer's chair. Sa mall, pag nakaupo tayo ng mga Normally game chair. Sa ibang ano kasi, di ba, mesh yun dito. Hindi, sa mall, di ba nakatry tayo? Yung bumibili tayo ng phone ko. Sakto sa'yo. Sakto ba? Sakto? Eh, try mo sa room mo pala kung kakasya doon sa ilalim yan. Sa cabinet niya. Hindi ka kasya. Tignan natin. Binabalak natin ng patanggal. Na walang handrest, di ba? Sabi ko sa iyo eh. And ang problem, hindi na po push in sa table ni Daddy. Pero okay lang naman na yan. Parang naka-recline pa siya sobra. Hindi. Yan ba gusto mong pwesto? Pangalawa lang to eh. Tapos ano lang siya eh. Pero gusto mong pwesto yan. So, ayan na. Hindi lang siya kasya doon sa table ni Daddy. Pang mataas sa table lang talaga siya. Yung mga walang drawers. So, impossible na magkasya to sa table din ni Kyle. So, yung binabalak namin na bilan si Kyle nito, hindi pwede. Hindi posible. So, ayan ang itsura dito guys. And nagbagay siya sa room dahil choco yung color nito. Mas gusto nga namin sana yung brown na color kaso out of stock yun. Kaya ito lang muna ang aming kinuha and nagbagay naman siya. It works. Good morning guys!
Si Kyle na una nang bumaba kasama ni Daddy kasi nagtapon sila ng trash. And we need to say goodbye na kasi maghahatid na rin na kami. Bye! Papasok na rin. Bye! See you later, guys! 10 a.m. na, guys. And ngayon ko lang papakita sa inyo yung master's bedroom. And tapos ko na siyang linisin kanina pa. Patapos na nga rin ako mag-edit ng vlog. Yung next vlog ko pa ulit. Yung isa for today, tapos na yun, naka-up na. Kaya mamayang 10 a.m., meron akong vlog. Actually, up na nga. Mag-10 a.m. na. And pakita ko lang ulit sa inyo yung workstation ni Daddy. Ayan, ang ganda ng chair niya dito. Nag-match naman sa area niya. Hindi naman siya fan ng One Piece, no? Sinami pa wallpaper niya. At saka yung mousepad niya. One Piece din yan. Kay Bunso nga yan actually. Eh, hindi ginagamit ni Bunso. So, siya na lang muna ang gumamit. Para hindi naman masayang. Tsaka bagay dito sa area niya. Nakakatuwa lang tignan lalo yung workstation niya. Mas maganda na ulit yung chair niya. And sa wakas, napalitan ko na. Mas makapag-work na si Daddy na mas maayos dito. Dahil mas comfortable na ulit yung chair niya dito. And ito naman yung master's bedroom. Ganun pa rin naman ang ating color scheme dito. Di pa ako nagpapalit for Christmas. Pinag-iisipan ko pang maigi kung dadalhin ko ba yung Christmas decors dito sa loob ng room. Uunahin ko munang tapusin yung sa living area, saka sa kitchen at dining area. And from there, tsaka na lang ako mag-decide kung aabot pa ba yung mga decors dito. Hindi ko na napakita sa inyo yung before nung room, pero bet lang naman halos yung magulo. Yun lang kailangan kong ligpitin. Simula talaga na nag-transfer na yung mga bata sa kabilang room, ang dali-dali na mag-ayos dito lalo. And yung mga bata, sobrang na-enjoy na nila yung room nila. And si Kyle, sabi niya, sana matapos na talaga yung room niya. Excited na ang binatilyo ko na humiwalay ng kwarto. Ako rin naman, excited na ako na maayos yun para sa kanya. And sana magustuhan niya talaga pag tapos na. Though ngayon pa lang naman talaga na-appreciate na niya yung sobra. Hindi ko pa papakita sa inyo no, kung anong itsura niya. Try kong pakita sa inyo mamaya. Pahinga muna ako guys and I'll see you later. Tuloy ko muna yung pag-edit ko.